Ford Raptor 2019. Pull out from kasagbutan, winaskag ang transmission at nilagay na lang sa likuran. So ito, binuksan natin yung takip dito. Kita natin na nandito na yung transmission at waskag na yung kahimtang, nawala yung mga tinai sa loob. Yan, so sinilid na lang muna dito sa karton. Kita natin na medyo waskag talaga yung sitwasyon dito. Syempre wala nang intro. Tiniwas-tiwas namin agad na waskagin yung kahimtang. Puslana na winaskag na nila ay titiwasin pa talaga natin ng maraming bisis to. So ang una nating gagawin dito syempre ay i-separate natin yung lahat ng mga lining. So gaya na itong ginawa ko. Kasi papalitan natin yan ng bago, yung brand new talaga. Yan, so ito yung CDF natin, oh. Kita nyo naman na sunog talaga yung mga lining. Siyempre meron tayong brand new na ipapalit dito. Ito na nga, oh. So bagong mga lining to. Baka napaisip kayo kung paano natin to isauli, hindi tayo yung nagwaskag. So siyempre ay gagamit tayo ng kodigo. So ito na, ano ba yung kodigo natin? Meron tayong bulang kristal na merong kodigo. So simple lang. So basic lang naman to. Kita nyo yung mga purma at plastada ng kahimtang dito. So alam natin kung saan natin isasauli yung mga winaskag nila. Yung pagkakasunod-sunod ng lahat ng mga parts at ng mga bearing at ng pinakamaliit na parts sa ilalim ng transmission. So yan, kailangan natin yan para alam natin kung paano natin to bubuuhin ulit. So sana ay naintindihan nyo na kung paano natin to isasauli. Ayan, fast forward tayo kasi yun na nga, mahirap na ipakita lahat ng nangyari. Sobrang taas ng panahon. So dito ay nag air check na lang muna ako at pinaslak ko na agad yung transmission natin. Yan, so sobrang napaka basic lang. Kung kaya namin to ay kayang kaya nyo rin to. So basic lang naman to. Siyempre ay dito tayo. So itong tatlong gear nya ay papalitan natin to ng bago. Ayan, so ganyan talaga para makasigurado na mas malayo yung back job. So lahat ng parts ay pinalitan natin ng bago para magmukhang at magiging brand new talaga yung performance nya. So ganyan lang, basic lang naman to. Okay, tapos fast forward tayo. Dito ay kinabit na natin yung pressure pump natin. Pagkatapos maikabit yung pressure pump ay dito naman tayo sa valve body. Ayan, so pinaslak-paslak natin at inubos natin lahat ng sobrang bolt. Pagkatapos ay ayan, nabuo na yung transmission at nilinisan na lang ng kasama natin yung 4-wheel drive nya. Ayan, so medyo busy ng kunti yung overhauling area natin. Marami tayong mga dapat na buuhin. Yan, so yan, fast forward tayo at di na yung dayungan na ng mga kasama natin. Kasi medyo mabigat talaga siya. Dinala lang naman dito sa unit. Oo, yan, tapos pinaslak-paslak agad sa ilalim. So yung mga kasama natin dito ay ayan, pinagtulungan nilang ikabit yung transmission. Kasi hindi na natin ginamit yung lifter dahil sa sobrang busy ng lifter natin. Sa okay na? Managtao tanan? Butir eh. Sige. Start. Dito ay sinubukan na naming paandarin kaso medyo hard start talaga siya. Parang ayaw niyang umandar. Gumamit na nga kami dyan ng booster kasi halos malubat na yung baterya. Okay, start. Ano ba? Yun, so kita natin na umandar na nga yung engine natin. Kaso ang problema naman dito ay parang ayaga ng mais yung andar. Low power siya at kurog-kurog yung kahimtang. Dahil sa ayaw talagang tumino yung andar ay nagdesisyon kami na yan, tanggalin na lang muna yung injector number 3. Ito, tinanggal na nga natin. So ang gagawin natin dyan ay palitan natin ng isang injector. So brand new talaga yung gagamitin natin. So original. So gano'n naman talaga. So hindi nare-repair yung ganitong injector. Prangkahan na lang talaga tayo.
Yun oh. So pinaslak-paslak na agad ng kasama natin. Sobrang napaka-basic na naman. Ayan, so tapos nang maikabit oh. Yun, so yung ibang injector ay okay lang. Okay, par! Start! Yun, one click. Ayan. So kita natin na okay na yung andar niya, pinong-pino na, hindi na tulad kanina na palyado. Mula sa transmission hanggang dito sa makina. Yan, nagpalit na naman tayo ng isang injector. So normal lang naman to sa mga ganito na klaseng sasakyan, yung Raptor. Pagkatapos nating ma-assemble yung transmission nito ay umandar na siya. So ngayon ang problema natin dito ay medyo nanganak yung sira. So imbis na siguro ay transmission lang naman yung problema nito, so medyo dumami. So nung matapos nating ma-repair yung transmission, maibalik sa dati, ay nagkaroon siya ng problema na low power. So dito naman ngayon, yan, so kita nyo yung mga nakailaw dito, nakailaw yung ABS natin at saka yung yan, yung slippery niya. So yan naman yung isa sa malaking problema na naman. Fast forward agad tayo, ito yung pinalitan natin dahil sa umilaw yung ABS. So dalawang ABS sensor sa likuran, at yung sa transmission naman, yung pinalitan natin itong filter, yung rebuilding kit, itong gear, itong buong CDF at saka yung buong valve body. So pinalitan din natin yan. At sa engine naman, yung pinalitan natin dito itong injector at itong fuel temperature sensor. Oo, yan yung dalawa. So dito ay tingnan natin yung kahimtang kung goods na ba. I-start maske. Yun, so umandar na siya. Kita natin na malinaw na yung gauge natin, kaya ginamitan na naman natin ng RPM para talagang lumalaki-laki yung libor natin. So syempre ay umabanti na tayo na nakauna yung likuran. So tumuyok-tuyok na yung gulong niya, hindi na tulad nung mga nakaraan ay medyo tulak-tulakin yung kahimtang para tumuyok-tuyok yung gulong. Tara, test drive na tayo. So dito ay pinatakbo ko na ng dahan-dahan yung Raptor natin para iwas na iwas tayo sa tumikal